Ang lamparang gasera ay kumukutitap sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang mahinang liwanag nito parang nang aasar, hindi kayang abutin ang mga sulok ng aming pwesto sa palengke. Ang mga kamay ko'y malagkit, amoy mangga at isda, habang binibilang ko ang mga baryang natira sa araw na ito. Ang init, parang wala ng hangin. Bulong ko sa sarili, pinupunasan ng pawis sa noo ko gamit ang dulo ng aking duster. Ang barangay ay tahimik, masyadong tahimik, na para bang hinintay ng mundo ang susunod kong hakbang. Si Nanay Ditas, malamang nagnunobena na sa bahay, ang kanyang Santo Niño sa altar na napapalibutan ng mga kandilang natunaw na. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Aika, huwag kang magpapagabi sa palengke. Hindi maganda ang pakiramdam ng gabi rito. Pero kailangan ko ang pera. Ang gamot ni Nanay ay hindi mura at ang bawat pisong kinikita ko ay para sa kanyang hininga, para sa kanyang buhay. Ang hangin ay mabigat, parang may dumidikdik sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Kahit wala namang ibang tao rito. Ang mga pwesto sa palengke ay bakante na. Ang mga tarangkahan nila nakalock. Ang mga mesa nila natatakpan ng mga lumang sako. Kanina pa umalis ang iba pang tindera. Si Aling Nida, si Mang Temyong. Lahat sila nagmadaling umuwi bago mag-alas 6. Pero ako, nandito pa. Nagbibilang ng barya. Naglilista ng utang sa aking lumang notebook. Kagabi, napanaginipan ko ang isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko. Isang anino, matangkad at payat, na gumagalaw sa pagitan ng mga puno ng saging sa likod ng bahay namin. Ang mga mata nito, parang dalawang baga sa dilim, kumikinang, hindi kumukurap. Natatawa pa ako kaninang umaga habang kinukwento ko kay Nanay, sinisi ko ang maanghang na adobo na niluto ni Ate Liza. Panaginip lang yan, Aika, sabi ko sa sarili ko. Pero ngayon, mag-isa sa pwesto, ang alaala nito ay parang yelo sa aking likod. May narinig akong kaluskos. Mahina parang mga tuyong dahon na nayayapakan. Sino yan? Sigaw ko. Pero ang boses ko ay nanginginig, halos hindi marinig sa huni ng mga kuliglig. Walang sumagot. Tumingin ako sa paligid, ang gasera ang tanging liwanag ko. Ang mga pwesto, sa paligid ay madilim. Ang mga anino ng mga sako at kahon ay parang mga figura na gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Imahinasyon mo lang, Aika, bulong ko, pero ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Iniligpit ko ang mga barya sa isang lumang supot ng kape. Pero napansin ko ang isang basket ng isda sa gilid ng mesa. Hindi ko ito naibenta kanina, mga tilapia. Nahinintay ko pang bilhin ni Aling Corazon, pero hindi siya dumating. Isang isda ang nahati, ang mga lamang loob nito tumatapon sa sako, pero ang hiwa ay masyadong malinis, parang ginawa ng matalim na kutsilyo. Hala, sino gumawa nito? Bulong ko, ang mga kamay ko nanginginig habang hinawakan ko ang basket. Walang dugo sa paligid, walang bakas ng dumi, parang sinadya. Tumingin ako sa madilim na daan patungo sa ilog. Doon, sa dulo ng palengke, nakatayo, ang puno ng balete. Ang mga ugat nito parang mga daliri na humuhukay sa lupa. Lagi na lang sinasabi ni Nanay, "Aika, huwag kang dumaan malapit sa balete sa gabi. May mga bagay doon na hindi mo dapat makita." Hindi ko alam kung bakit, pero ang kwento niya tungkol sa mga espiritu, sa mga diwata at engkanto ay palaging may bigat. Parang totoo, ang kaluskos ay lumakas, palapit na. Sino yan? Sigaw ko ulit, pero wala pa ring sagot. Hinablot ko ang bag ko, handang tumakbo, nang biglang may malamig na simoy ang humaplos sa batok ko. Hindi ito normal na hangin. Malamig, mabigat, parang may dalang bulong. Aika, mahina, halos hindi marinig, pero malinaw ang pangalan ko. Natigilan ako. Ang gasera sa kamay ko ay kumutitap. Ang apoy nito bumaba ng bumaba. Parang hinintay na mamatay. Hindi ko alam kung bakit. Pero naramdaman ko ang bigat ng gabi. Parang may humihila sa akin patungo sa dilim. Ang balete ay naroon, nakatayo, naghihintay. At sa bawat kaluskos, sa bawat bulong, parang may tumatawag sa akin mula roon. Huwag kang lilingon, Aika. Bulong ko sa sarili ko. Pero ang bulong ay bumalik. Ang pangalan ko'y hinaplos ng malamig na hangin.
Malambot pero matalim, parang talim, na humihiwa sa dilim. Nahulog ko ang gasera, ang apoy nito namatay, at biglang nilamon ako ng kadiliman. Huwag kang magpapakita please, pakikalimos ko, ang boses ko'y halos hindi marinig, nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Kinapa ko ang aking bulsa, hinintay ang aking cellphone. Ang mahinang liwanag nito ang tanging pag-asa ko. Nang magliwanag ang screen, ang mga pwesto sa palengke ay mukhang walang buhay. Mga bakanteng mesa, mga sako na nakasabit, mga basket na iniwan ng mga tindera. Pero ang mga anino, parang gumagalaw ang mga ito, parang buhay, sumasayaw sa gilid ng aking paningin. Tumakbo ako patungo sa daan pauwi. Ang mga paa ko'y mabigat, parang may humihila sa akin pabalik. Sa di kalayuan, nakatayo ang puno ng balete. Ang mga ugat nito parang mga kuko na humuhukay sa lupa, naghihintay. Ang mga kwento ni nanay ay bumabalik sa isip ko. Mga kwento ng aswang na nagtatago sa liwanag ng araw. Pero sa gabi, sila'y nagbabago, naghahangad ng laman, ng dugo, sa ilalim ng buwan. Hangin lang yan, Aika, sabi ko sa sarili ko. Pero alam ko, hindi hangin ang sumusunod sa akin. Ang kaluskos ay naron pa rin, maingat, tuloy-tuloy, parang may humahabol, may nagmamasid. Nadaanan ko ang pwesto ni Karomi. Ang kanyang mga basket ay maayos na nakasalansan, pero may kakaibang amoy ang bumalot sa akin, mabaho, pero may tamis, parang prutas na panis na may halong dugo. Karomi, ikaw ba yan? Sigaw ko, umaasang naroon pa siya, naglilinis o nagbibilang ng kita. Pero katahimikan lang ang sumagot. Ang liwanag ng cellphone ko ay humina. Pero sa kabila ng pwesto may napansin akong figura. Matangkad, payat, ang ulo nito'y kakaibang nakatagilid, parang hindi natural. Napasinghap ako, nahulog ang cellphone ko sa lupa at nagmadali akong kunin ito. Nang tiningnan ko ulit, wala na ang figura. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis, parang sasabog. Tumakbo ako, ang daan patungo sa aming barangay ay makitid. Napapalibutan ng matatayog na talahib na parang mga pader ng dilim. Narinig ko ang boses ni nanay sa isip ko paulit-ulit. Magdasal ka, Aika, magdasal ka. Pero ang mga labi ko'y hindi gumalaw, parang nagyelo sa takot. Ang hangin ay lalong lumamig, ang mga bulong ay lumakas. Ngayon ay parang koro ng mga boses na hindi ko kilala. Aika, Aika, paulit-ulit, parang hinintay nila akong sumagot. Nadatnan ko ang isang ugat sa lupa at nadapa ako, ang mga palad ko'y dumulas sa putik. May mainit at malagkit na bagay ang tumulo sa kamay ko. Hindi ulan, hindi tubig, kundi isang bagay na mainit, makapal. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking kamay sa liwanag ng cellphone. Dugo. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero ang amoy nito ay pareho sa amoy sa pwesto ni Karomi. Panis, matamis, nakakasuka. Tumingala ako, at ang mga sanga ng balete ay parang gumagalaw, kahit walang hangin. Ang mga ugat nito ay parang humihinga, dahan-dahang sumasara sa paligid ng daan. Hinintay ko ang sarili kong sumigaw, pero walang lumabas. Ang tanging naririnig ko ay ang kaluskos ng talahib, ang mga bulong na tumatawag at ang sarili kong paghinga, mabilis at nanginginig. Hawak ko ang cellphone, ang liwanag nito'y humina na, pero hindi ko maialis ang tingin ko sa puno ng balete. Parang may hinintay ito, parang alam nito na darating ako. Ang dugo sa kamay ko ay mainit pa rin, at sa bawat patak, parang may bumubulong sa akin. Malapit na, Aika, malapit na. Hinawakan ko ang krus na suot ko, pero parang wala itong silbi. Ang mga sanga sa itaas ko'y gumigiwang, at isang mababang, garalgal na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Nagmadali akong tumayo, nanginginig ang mga kamay habang mahigpit kong hinawakan ang aking bag. Santo Niño, tulungan mo ako, bulong ko, sa wakas natagpuan ang boses ko para magdasal. Biglang tumigil ang tawa, pero ang hangin ay parang lalong dumikit, mabigat, parang may mga matang nakamasid sa akin mula sa bawat sulok. Tumakbo ako patungo sa bahay. Ang puno ng balete ay unti-unting nawala sa likod ko, pero ang malagkit na init sa kamay ko ay nanatili, parang ayaw akong iwan.
Ang amoy ng dugo, matamis, nakakasuka, ay sumama sa akin, nakakapit sa balat ko. Nang marating ko ang aming bahay kubo, si Nanay Ditas ay naghihintay sa labas. Ang kanyang rosaryo ay mabilis, na kumakalansing sa kanyang mga daliri. "Rosa, bakit ang tagal mo? Alam mo namang delikado sa gabi." Sigaw niya, ang mga mata niya ay puno ng takot, halos lumuwa. Itinaas ko ang kamay ko at sa liwanag ng buwan, kumikinang ang maitim na likido sa aking palad. Napasinghap si Nanay, hinila ako papasok sa loob at mabilis na isinara ang pinto. "Huwag mo yang hawakan ulit," sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig habang kinuha niya ang isang garapon ng asin mula sa altar. Inumpisahan niyang budburan ito sa paligid ng mga bintana, sa sahig, sa pintuan, habang bumubulong ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Umupo ako sa sahig, ang bag ko'y nakayakap sa dibdib ko. "Nay, may narinig ako sa palengke," sabi ko. Ang boses ko'y halos basag. "May bulong ang pangalan ko. Tapos yung isda, hinate, pero walang naghiwa. At may nakita akong anino." Tiningnan niya ako, ang kanyang mukha'y namutla. "Huwag kang magsalita ng ganyan, Rosa," sabi niya. Pero ang mga mata niya'y nagsasabi ng ibang kwento. Takot. Alam niya ang ibig sabihin nito. "Bukas, pupunta tayo kay Mang Lino. Siya lang ang makakatulong." Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga bulong ay parang nagpatuloy sa loob ng ulo ko. Paulit-ulit, Aika. Hindi ko alam kung panaginip ito o kung talagang naririnig ko sila. Ang bawat tunog sa labas, ang huni ng kuliglig, ang giwang ng mga dahon, ay parang mga yabag na papalapit. Tiningnan ko ang kamay ko, ang dugo ay natuyo na, pero ang mantsa ay nanatili. Parang nakaukit sa balat ko. Kinabukasan, maaga kaming naglakad ni Nanay patungo sa kubo ni Mang Lino, malalim sa loob ng barangay, kung saan ang mga puno ay masiksik at ang hangin ay mas malamig. Ang kubo niya ay amoy damo at usok. Ang kisamay puno ng mga anting-anting, mga pulang sinulid, mga tuyong dahon, at maliliit na bote ng langis na may kakaibang amoy. Si Mang Lino ay nakaupo sa isang upuang yari sa kawayan. Ang kanyang mga matay parang tumagos sa akin nang makita niya kami. "Ano to, Mang Lino?" Tanong ko. Itinaas ang kamay ko para ipakita ang mantsa. Lumapit siya, kinuha ang kamay ko, at tinitigan ito ng matagal. Ang kanyang mukha'y nagdilim, ang mga linya sa kanyang noy lalong lumalim. "Rosa," sabi niya. Ang boses niya ay mabigat, parang may hinintay na masamang balita. Hindi ito basta mantsa, ito'y marka. Kinuha niya ang isang mangkok ng mga tuyong dahon at sinunog ang mga ito. Ang usok ay umikot sa paligid ko. Nagsimula siyang magsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang isang sinaunang dasal. Pagkatapos, binigyan niya ako ng isang maliit na supot, puno ng asin at bawang. "Huwag kang lalabas pagdilim, Rosa," babala niya. "May hinintay sa'yo sa balete. At kung tawagin ka nila, huwag kang sasagot." Ang mga salita niya ay parang yelo sa aking likod. Tumango ako, mahigpit na hawak ang supot, pero ang bigat sa dibdib ko ay hindi nawala. Habang naglalakad kami pa uwi, nararamdaman ko ang mga mata sa likod ko. Parang ang mismong gubat ay nakamasid. Ang mga puno ay parang humihinga, ang mga dahon ay bumubulong. At kahit nasa liwanag ng umaga, ang dilim ng gabi ay parang sumusunod pa rin sa akin. "Rosa, kung tawagin ka ulit, huwag kang lilingon," sabi ni Mang Lino. Ang mga salita niya ay umuukil-kil sa isip ko, parang mga tinik na hindi matanggal. Mabigat ang supot ng asin at bawang sa bulsa ko. Pero mas mabigat ang pakiramdam ng mga matang nakamasid mula sa hindi ko nakikita. Bumalik ako sa palengke, sinusubukang magpanggap na normal ang lahat. Inayos ko ang mga saging at isda sa mesa, pero nanginginig ang mga kamay ko. Parang may sariling buhay ang mga ito. Ang bawat tunog, ang huni ng mga tricycle, ang tawanan ng mga tindera, ay parang lalong nagpapabilis ng tibok ng puso ko. "Rosa, parang multo nakita mo kagabi?" "Ah, biro ni Karomi." Ang kanyang tawa'y malakas habang inaayos niya ang mga gulay sa kanyang pwesto. Tinitigan ko siya, sinusubukang ngumiti. "Baka nga, Karomi," sagot ko.
Pero ang pilit na tawa ko'y walang laman. Ang alaala ng anino sa palengke kagabi, ang malagkit na dugong tumulo sa kamay ko, ay parang multong sumusunod sa akin. Hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang mga mata. Kung may mga mata nga ba ito? Kumikinang sa dilim, naghihintay. Ang palengke ay puno ng ingay ngayon, puno ng mga tindera at mamimili. Pero pakiramdam ko'y mag-isa ako. Parang may mga aninong nagtatago sa likod ng mga sako, sa mga sulok ng pwesto, nagmamasid. Mahigpit kong hinawakan ang supot sa bulsa ko at kapag walang nakatingin, lihim akong nagbudburan ng kaunting asin sa paligid ng aking mesa. Para sa proteksyon, bulong ko, naaalala ang mga bilin ni Nanay at Mang Lino. Pero sa bawat pagbudburan, lalo akong kinakabahan. Parang hinintay ko lang na may mangyari ulit. Bandang tanghali, may isang mamimili ang lumapit, si Aling Vina, na regular na bumibili ng isda. Kinuha niya ang isang tilapia, pero biglang sumimangot. "Rosa, bakit ganito ang amoy? Baka sira na to," sabi niya. Itinapon pabalik ang isda sa basket at umalis. Napalunok ako, lumapit sa basket, at doon ko nakita. Isa pang isda, nahati, ang mga lamang loob nito nawala, tulad noong kagabi. Ang hiway malinis, parang ginawa ng matalim na kutsilyo, pero walang bakas ng dugo sa paligid. "Hindi ko to ginawa," bulong ko. Ang panik ay unti-unting lumalamon sa akin. Ang amoy, matamis, panis, pareho sa kagabi, ay bumalot sa hangin, nakakasuka. Lumapit ako kay Karomi, hinintay na matapos siyang magbenta ng kangkong bago ko kinuwento ang tungkol sa isda. "Karomi, tingnan mo to. Hindi ko ginawa pero nahati ulit ang isda," sabi ko, itinuro ang basket. Tiningnan niya ito pero ngumiti lang siya at nagkibit balikat. "Baka may nagbibiro lang, Rosa. Huwag kang mag-alala, mga bata siguro," sabi niya. Bumalik sa pag-aayos ng kanyang pwesto. Ang kanyang kawalang interes ay nagpainit sa ulo ko, pero hindi ko na pinilit. Alam ko, hindi niya nakita ang anino kagabi. Hindi niya narinig ang bulong ng pangalan ko. Habang lumulubog ang araw, unti-unting nauubos ang mga tao sa palengke. Ang mga tinderay naglililigpit na. Ang mga tricycle umalis na. At ang liwanag ng araw ay naglalaho, pinalitan ng mga anino. Nagdalawang isip ako kung magpapagabi ulit. Ang mga babala ni Nanay at ni Mang Lino ay naglaban sa isip ko, pero ang mga salita ni Karomi, na baka imahinasyon ko lang, ay parang humihila rin sa akin. "Huwag kang magpadala sa takot, Rosa," sabi ko sa sarili ko. Pero alam ko, hindi ito basta takot. Nagpasya akong umalis ng maaga. Habang naglililigpit, ako, inayos ko ang mga saging at isda, pero biglang may gumalaw sa likod ng mga pwesto. Isang anino, masyadong mabilis para maging tao, sumilay sa gilid ng aking paningin. "Sino yan?" sigaw ko, mahigpit na hinawakan ang supot sa bulsa ko. Walang sagot, pero ang hangin ay biglang lumamig, parang may yelong humaplos sa balat ko. Ang mga bulong ay bumalik. Ngayon ay parang awitin, malambot pero malinaw. Aika, paulit-ulit, parang hinintay nila akong sumabay. Tumakbo ako patungo sa daan, ang puno ng balete ay naroon ulit sa di kalayuan, ang mga sanga nito'y gumagalaw kahit walang hangin. Biglang may humaplos sa braso ko, malamig, malagkit, parang kamay ng patay. Napasigaw ako, nahulog ang basket ko at ang mga isda'y tumalsik sa lupa. Ang bulong ay lumakas, ngayon ay parang koro. At ang puno ng balete ay parang lalong lumalapit, kahit ako pa ang gumagalaw palayo. "Aika, sumama ka sa akin," bulong ng boses mula sa dilim. Ang sigaw ko'y umalingaw-ngaw, pero ang mga sanga ng balete ay parang humahabol, buhay na buhay. Ang mga ito'y parang mga daliring gustong-gusto akong abutin. Natapilok ako pabalik. Ang puso ko'y tumitibok ng parang tambol na sasabog na. Ang supot ng asin at bawang ay nadulas mula sa pawisan kong mga kamay at nagmadali akong kunin ito mula sa lupa. "Huwag, Diyos ko! Huwag!" sigaw ko. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang kinakapako ang supot sa putik. Ang malamig na haplos sa braso ko'y nanatili, parang mga daliri ng yelo na nakakapit sa balat ko, hindi bumibitaw. Tumakbo ako patungo sa bahay. Ang daan ay parang umiikot sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang mga bulong ay naging mababang ugong.
Parang kumpol ng mga langaw na nagpapakiramdam sa paligid ko. Nang makapasok ako sa aming kubo, si Nanay Ditas ay gising pa. Ang kanyang rosaryo'y mahigpit na hawak. Ang mga butil nito'y halos mabali sa lakas ng kanyang pagdasal. "Rosa, ano na naman to?" tanong niya. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala nang makita ang gulo sa mukha ko. Itinaas ko ang braso ko at sa liwanag ng kandilang nasa altar, may mga pulang marka, parang mga kuko na humiwa sa balat ko. Isang kakaibang disenyo na hindi ko maipaliwanag. Napasinghap si Nanay. Mabilis na kinuha ang isang botelya ng banal na tubig mula sa altar at binuhusan ako nito habang bumubulong ng mga dasal na puno ng takot. "Hindi ito basta-basta, Rosa," sabi niya. Ang boses niya'y nanginginig, parang alam niya ang isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Pinilit niya akong umupo sa sahig, kinuha ang isang piraso ng tela at ibinabad ito sa isang mangkok ng mga damo na amoy lupa at usok. Balot-balot niya ang braso ko, pero ang mga markay parang umiinit. Parang may sariling apoy ang mga ito. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang pag-iyak, pero ang hapdi ay parang kumakalat sa buong katawan ko. "Kailangan nating bumalik kay Mang Lino bukas," sabi ni Nanay. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon, pero may takot din na hindi niya maikubli. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga bulong ay parang tumagos sa mga dingding ng kubo. Mahina pero malinaw. "Aika, Aika." Paulit-ulit, parang hinintay nila akong sumagot. Ang hangin sa loob ng bahay ay amoy ulit ng matamis na panis. Ang parehong amoy mula sa palengke, mula sa dugo sa kamay ko. Sinindihan ko ang isang kandila. Inilagay ito sa altar sa harap ng Santo Niño. At nagdasal ako sa bawat santo na alam ko. San Pedro, San Pablo. Kahit si Santa Rita na laging binabanggit ni Nanay. Pero ang apoy ng kandila ay kumukutitap. Parang natatakot din ito. Parang alam nitong may mas malakas na puwersa sa paligid. Pagsapit ng umaga, tiningnan ko ulit ang braso ko. Ang mga pulang marka ay naging halos itim. Parang tinta na tumagos sa balat ko. Pero ang mas nakakapagtaka ay ang pakiramdam ko. Isang kakaibang gutom, hindi para sa pagkain, kundi para sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang may hinintay ang katawan ko. Parang may hinintay ang loob ko na hindi ko kayang pangalanan. "Nanay, anong nangyayari sa akin?" Bulong ko habang ang mga luhay tumulo sa pisngi ko. Tiningnan niya ako, pero hindi siya sumagot. Ang mukha niya ay parang bato, matigas. Pero sa ilalim noon, alam ko, natatakot siya. Hinila niya ako. "Tara na, Rosa, kailangan natin si Mang Lino." Habang naglalakad kami patungo sa kubo ni Mang Lino, ang gubat ay parang buhay. Ang mga puno'y parang humihinga, ang mga dahon ay bumubulong, at ang bawat hakbang ko ay parang sinusundan ng mga mata mula sa dilim. Hawak ko ang supot sa bulsa ko. Pero kahit ito ay parang walang silbi laban sa bigat ng pakiramdam ko. Ang mga marka sa braso ko ay parang lalong lumalim, at sa bawat hakbang, ang gutom sa loob ko ay parang lumalakas. Parang tumatawag sa akin pabalik sa balete. "Rosa, huwag kang bibigay," sabi ni Nanay, pero ang boses niya ay puno ng takot. Ang gubat ay parang humihinga sa paligid namin. Isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa hangin habang papalapit kami sa kubo ni Mang Lino. Ang usok mula sa bubong niya ay umiikot-ikot, parang nag-aanyaya, pero ang bawat hakbang ko'y parang lalong nagpapabigat sa dibdib ko. Mahigpit kong hinawakan ang braso ni Nanay, ang mga marka sa balat ko'y tumitibok, parang may sariling buhay. Sa loob ng kubo, ang mga mata ni Mang Lino ay kumipot habang tinitigan niya ang braso ko. "Hinawakan ka na," sabi niya. Ang boses niya ay parang graba, mabigat at puno ng babala. Napalunok ako? Ang lalamunan ko'y tuyo? "Sino, Mang Lino? Ano to?" tanong ko, pero hindi siya sumagot ng direkta. Sa halip, kinuha niya ang isang balumbon ng mga damo, isang maliit na bote ng langis, at isang kutsilyong yari sa kawayan. Ang hangin sa loob ng kubo ay naging mabigat, puno ng amoy ng insenso na sinunog niya sa isang maliit na mangkok. Nagsimula siyang magdasal sa isang wikang hindi ko maintindihan. Mga salitang parang sinauna,
Parang hinintay nilang gisingin ang isang bagay mula sa lupa. Huwag kang matakot, Rosa. Bulong ko sa sarili ko. Pero ang takot ay parang mga kuko na humihila sa dibdib ko. Kinuha ni Mang Lino ang isang dahon, hinati ito gamit ang kutsilyo, at hinintay ang katas nito na tumulo sa isang maliit na mangkok. Hinintay niya itong ihalo sa langis at pagkatapos, ipinahid niya ang halo sa mga marka sa braso ko. Ang hapdi ay parang apoy at napasigaw ako. Ang sakit. Pero hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin, parang sinisigurong hindi ako makakawala. Rosa, aswang ang hinintay sa'yo, sabi. Niya ang boses niya ay mababa pero malinaw. Hinintay ka nito sa palengke, sa dugo, sa buhay doon. Ang markang ito, tanda na ikaw ang hinintay. Napasinghap si nanay. Ang kanyang rosaryo ay lalong hinintay sa kanyang mga kamay, ang mga butil nito ay halos magkakasabunutan. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nadama ko, parang may yelong tumagos sa buto ko. Kinuha ni Mang Lino ang isang bagong anting-anting, isang batong inukitan ng kakaibang simbolo, nakabalot sa pulang tela, at inilagay ito sa kamay ko. Huwag mo tong tatanggalin, kahit anong mangyari, babala niya, ang mga mata niya'y parang tumagos sa kaluluwa ko. Habang naglalakad kami pa uwi, ang gutom sa loob ko ay lalong lumakas, matalim at hindi natural. Parang may tumatawag sa akin patungo sa ilog. Hindi ko sinabi kay nanay. Natatakot akong isipin niya na may sumpa na ako. Ang gubat ay parang lalong sumikip. Ang mga punoy parang yumuyuko patungo sa amin at narinig ko ulit ang pangalan ko. Hindi na bulong, kundi isang ungol, malalim at gutural mula sa kung saan sa dilim. Mahigpit kong hinawakan ang anting-anting. Ang bigat nito'y parang ang tanging bagay na nagpapakalma sa akin. Pagdating sa bahay, mabilis na isinara ni nanay ang pinto at naglagay ng mga tabla sa mga bintana. Parang hinintay niyang may sumugod anumang oras. Pero ang mga marka sa braso ko'y lalong tumitibok at ang gutom sa loob ko'y parang lalong lumalim. Parang may isang bagay sa loob ko na nagigising. Sinubukan kong magdasal, pero ang mga salita'y parang nawawala sa bibig ko, parang hinintay nilang lamunin ng dilim. Tinitigan ko ang anting-anting sa kamay ko. Ang pulang tela nito'y parang dugo sa liwanag ng kandila. Ang bawat tibok ng marka sa braso ko ay parang sumasabay sa ungol na narinig ko sa gubat, at sa bawat segundo, parang lalong lumalapit ang ilog sa akin kahit hindi ako gumagalaw. Rosa, huwag kang lalabas, sabi ni nanay. Pero ang mga mata niya ay parang alam na wala siyang magagawa. Ang gutom sa loob ko'y parang mga kuko na kumakamot sa tiyan ko, matalim at walang awa. Sa labas ng bintana, may aninong gumalaw, matangkad, masyadong matangkad para maging tao, at ang hugis nito'y parang hindi tama, parang hinintay ng dilim ang anyo nito. Sumilip ako sa bintana. Ang hininga ko'y natigil sa lalamunan ko. Nanay, may tao sa labas. Bulong ko, ang boses ko'y nanginginig. Pero si nanay ay abala na sa pagsindi ng mga kandila. Ang kanyang mga daliri mabilis na gumagalaw sa rosaryo, habang bumubulong ng mga dasal na parang hinintay nilang itaboy ang dilim. Tiningnan ko ulit ang bintana, pero ang anino'y biglang nawala, parang nilamon ng gabi. Ang hangin ay nanatiling mabigat, parang may humihila sa akin mula sa labas, parang hinintay akong sumunod. Kinabukasan, bumalik ako sa palengke. Ang anting-anting ay nakasabit sa leeg ko, mabigat at mainit laban. Sa balat ko, ang mga marka sa braso ko'y lalong tumitibok, at ang gutom ay parang lalong lumakas. Ginagawa ang mga kamay ko na nanginginig habang inaayos ko ang mga saging at isda sa mesa ko. Si Karomi ay binati ako ng kanyang ngiti, tulad ng dati. Rosa, mukhang hindi ka natulog, Biro niya, ang tawa niya ay malakas, pero hindi ko maipilit ang sarili kong ngumiti. Sinubukan ko, pero ang hapdi ng mga marka at ang gutom sa loob ko'y parang hinintay akong sumuko. Karomi, may nakita akong anino kagabi, sabi ko, umaasang seryosohin niya ako kahit minsan. At yung mga bulong, narinig ko ulit ang pangalan ko. Pero tumawa lang siya, ang kamay niya'y umiiling. Naku Rosa, masyado kang naniniwala kay Mang Lino.
Mga kwento lang yan ng matatanda para takutin ang mga bata. Sabi niya ang ngiti niya ay parang hinintay akong sumang-ayon. Pero nang buksan niya ang kanyang basket ng isda, bigla siyang natigilan. Isang isda na hati ng malinis, tulad ng sa akin, pero ang mga mata nito'y wala na. 2 butas na lamang, parang hinintay ng isang bagay na kunin ang mga ito. Ano to? Bulong niya. Ang kanyang ngiti unti-unting nawala. Ang kanyang mukha'y namutla. Naramdaman ko ang mga mata sa likod ko. Parang ang buong palengke ay nagmamasid sa amin. Ang hangin ay masyadong tahimik, parang hinintay ng mundo ang susunod na mangyari. Ang mga tindera sa paligid ay abala, pero ang palengke ay parang mali. Ang mga tunog ay masyadong malayo, ang mga anino'y masyadong madilim. Hinawakan ko ang anting-anting. Ang init nito'y parang nagbibigay ng kaunting lakas, pero hindi sapat para itaboy ang takot. Pagsapit ng dapit hapon, unti-unting nauubos ang mga tao sa palengke. Ang mga pwesto'y naglililigpit na, at ang araw ay lumulubog, ang liwanag nito'y pinalitan ng mga anino. Si Karomi ay nagpasya na magpaiwan, ang kanyang tawa'y bumalik, pero pilit na. Sasalihan ko yung prankster na yan, Rosa. Tingnan natin kung sino ang matatakot. Sabi niya, ang mga mata niya'y may bahid ng kaba, kahit hinintay niyang itago ito. Karomi, delikado to, sumama ka na. Pakikalimos ko, ang boses ko'y puno ng pangamba, pero umiling siya. Huwag kang mag-alala, Rosa. Kaya ko to. Wala. Akong nagawa kundi umalis. Ang anting-anting ay mainit laban sa dibdib ko habang naglalakad ako pa uwi. Ang daan patungo sa bahay ay parang lalong sumikip. Ang mga talahib ay yumuyuko sa gilid. At ang puno ng balete ay naroon pa rin sa di kalayuan. Ang mga sanga nito'y parang nagaanyaya. Nang gabing iyon, napanaginipan ko si Karomi. Nakatayo siya sa ilalim ng balete. Ang kanyang mukha'y maputla. Ang kanyang mga mata'y walang laman. Parang ang isdang nakita natin kanina. Napasigaw ako. Nagising mula sa panaginip. Ang gutom. Sa loob ko'y ngayon ay parang matalim na sakit. Parang may hinintay akong kainin na hindi ko maipaliwanag. Rosa, ano yan? Tanong ni nanay. Hinintay akong kalmahan habang nanginginig ako sa banig. Kailangan natin ulit si Mang Lino, sabi niya. Ang boses niya'y matigas pero puno ng takot. Pero bago pa kami makalabas, may malakas na katok sa pinto. Isang kapitbahay, si Aling Nida, ang sumigaw mula sa labas. Ang boses niya'y puno ng gulat. Rosa! Nanay Ditas! Si Karomi! May nangyari kay Karomi! Rosa, natagpuan siya sa ilalim ng balete. Sigaw ni Aling Nida. Ang boses niya'y basag sa takot. Ang mga salita niya'y parang suntok sa sikmura ko. Ang mga tuhod ko'y nanghina at muntik na akong matumba kung hindi ako nahawakan ni nanay. Kakalmahan mo, Rosa, bulong niya. Pero ang boses niya'y puno ng panginginig. Parang hinintay niyang sabihin ito para kalmahin ang sarili niya. Pero ang isip ko'y umiikot. Si Karomi, ang lalaking laging tumatawa sa mga kwento ni Mang Lino, ang lalaking nagsabing, imahinasyon ko lang ang lahat, ngayon ay biktima. Hindi to totoo. Iyak ko, mahigpit na hinawakan ang anting-anting. Sa leeg ko, ang batong nakabalot sa pulang tela ay parang nagpapabigat sa dibdib ko. Pero kahit anong gawin ko, ang mga salita ni Aling Nida ay paulit-ulit sa isip ko. At ang gutom sa loob ko'y parang lalong lumakas. Parang hinintay akong sumuko. Mabilis kaming tumakbo ni nanay patungo sa ilog. Ang mga paa ko'y parang ayaw sumunod, pero hinila niya ako. Pagdating doon, isang pulutong ng mga tao ang nagtitipon sa ilalim ng puno ng balete. Ang mga mukha nila'y puno ng takot at bulungan. Nakahiga si Karomi sa lupa. Ang dibdib niya'y punit-punit. Ang kanyang mukha'y nagyelo sa isang ekspresyong puno ng sindak. Ang amoy, panis, matamis, tulad ng isdang hinati sa palengke, ay bumalot sa hangin at napatakip ako ng bibig na duwal sa tindi nito. Sino gumawa nito? Sigaw ko. Pero ang mga tao sa barangay ay bumubulong tungkol sa aswang. Ang mga mata nila'y tumitingin sa akin, sa braso ko, sa mga markang naging itim na. Pakiramdam ko'y parang hinintay nila akong magmalaki ng kasalanan. Hinila ako ni nanay palayo.
Pero ang mga marka sa braso ko'y lalong tumitibok at ang gutom sa loob ko'y parang sumisigaw. Hinintay akong manatili malapit sa dugo, malapit sa ilog. Hindi ko sinabi kay nanay. Natatakot ako na baka isipin niyang ako ang may gawa nito. Pagdating sa bahay, mabilis niyang isinara ang pinto at naglagay ng mga tambak ng asin sa bawat pasukan, sa pinto, sa mga bintana, kahit sa ilalim ng banig. "Rosa, hindi ka lalabas," utos niya. Ang boses niya ay basag. Parang hinintay niyang may sumugod sa amin anumang oras. Tumango ako. Pero ang gutom ay hindi na kaya pang pigilan. Parang may boses sa loob ko na humihiling ng kalayaan, humihiling ng isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Kinagabihan, dumating si Mang Lino. Ang mukha niya ay mas madilim kaysa dati. Tinitigan niya ang braso ko mula sa malayo. Parang natatakot siyang lumapit. "Rosa, hinintay ka nito," sabi niya. Ang mga mata niya ay parang tumagos sa kaluluwa ko. Umiling ako, ang boses ko'y nanginginig. "Hindi ako, Mang Lino, hindi ako." Pero sa loob-loob ko, may bahagi na nagtataka. Paano kung totoo? Paano kung ako nga ang hinintay? Ang gutom, ang mga marka, ang mga bulong, lahat sila'y parang nagtuturo sa akin. Nagsimula si Mang Lino ng isa pang ritual. Kinuha niya ang mga tuyong dahon, sinunog ang mga ito sa isang mangkok, at ang usok ay bumalot sa paligid ko, mabigat at nakakasakal. Nagsalita siya ng mga dasal, ang mga salitang parang hinintay nilang gisingin ang isang bagay mula sa lupa. Pero habang nagdadasal siya, ang hangin ay lalong lumamig at ang mga bulong ay bumalik. Ngayon ay hindi na sa labas, kundi sa loob ng ulo ko, malinaw at malakas. "Aika, sumama ka." Mahigpit kong hinawakan ang anting-anting, pero biglang uminit ito, parang sinusunog ang balat ko. Napasigaw ako. Nahulog ang bato sa sahig at ang pulang tela ay parang dugo sa liwanag ng kandila. Tiningnan ako ni nanay. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pag-aalala, pero hindi siya nagsalita. Si Mang Lino ay tumigil sa pagdasal. Ang kanyang mukha ay parang bato. "Rosa, hindi ito basta-basta," sabi niya. Ang boses niya ay mabigat. "Ang markang ito, hindi lang sayo. May hinintay kang dalhin." Ang mga salita niya ay parang yelo sa aking likod at ang gutom sa loob ko ay parang sumisigaw. Hinintay akong sumunod sa ilog, sa balete, sa dilim. "Rosa, kailangan mong labanan to," sabi ni Mang Lino. Pero ang mga mata niya ay puno ng duda. Ang anting-anting ay nakahiga sa sahig. Mahinang kumikinang, parang may sariling buhay, habang ang mga bulong sa isip ko'y naging sigaw, matinis at nakakabaliw. Hinawakan ko ang ulo ko. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang sumisigaw ako. "Tama na, pakikalmahan mo." Pero ang boses ay lalong lumakas, garalgal at hindi akin, parang mula sa isang bagay na mas matanda, mas madilim. "Aika, sa ilog, doon ka magiging buo." Paulit-ulit itong bumubulong, hinintay akong sumunod. Si Nanay Ditas ay hinablot ako, ang mga mata niya ay puno ng takot at pilit na ibinalik ang anting-anting sa kamay ko. Mainit ito, parang sinusunog ang balat ko, pero hinintay ko ito. Ang sakit ay parang ang tanging bagay na nagpapakalma sa akin, na nagpapanatili sa akin bilang ako. Si Mang Lino ay nagpatuloy sa pagdasal, ang boses niya ay nanginginig na, parang hinintay niyang mabigo ang kanyang mga salita. Kinuha niya ang abo mula sa sinunog na damo at budburan ito sa paligid ko, bumubulong ng mga dasal na parang hinintay nilang itaboy ang dilim sa loob ko. "Rosa, lumaban ka," sabi niya. Ang mukha niya ay puno ng linyang dulot ng pag-aalala. Pero ang mga marka sa braso ko'y lalong tumitibok, ang mga itim na ugat ay kumakalat, parang mga ugat ng puno na humuhukay sa laman ko. Ang gutom sa loob ko'y umiikot, hindi na para sa pagkain, kundi para sa isang bagay na buhay, mainit, dugo na tumitibok. "Nanay, natatakot ako," iyak ko. Ang katawan ko'y nanginginig na parang dahon sa bagyo. Si nanay ay nagdasal sa ibabaw ko. Ang kanyang rosaryo'y kumakalansing. Ang mga butil nito'y parang hinintay nilang sagipin ako. Pero ang boses sa loob ng ulo ko ay tumawa, malakas at mapang-uyam.
Parang hinintay nitong pagtawanan ng pananampalataya ni nanay. Walang silbi yan na Ika. Ikaw ay akin. Sabi nito. At ang bawat salita ay parang kuko na kumakamot sa isip ko. Si Mang Lino ay bumulong tungkol sa sumpa ng aswang kung paano nito inaangkin ang mga hinintay sa pamamagitan ng marka, ginagawa silang isa sa kanila. Napasigaw ako, hindi ako magiging ganyan. Pero ang duda ay parang daga na ngumunguya sa loob ko. Paano kung totoo? Paano kung ang gutom na ito ay ang simula ng pagbabago ko? Ang kwarto ay parang lalong sumikip, ang hangin ay makapal sa amoy ng panis na tamis, tulad ng sa palengke, tulad ng sa ilog. Sinabi ni Mang Lino kay nanay na kailangang maghanda ng ritual sa ilog kung saan pinakamalakas ang kapangyarihan ng aswang. Doon natin siya haharapin, Ditas, sabi niya. Ang boses niya ay mabigat, parang hinintay niyang maging huling laban ito. Habang nag-uusap sila, ang boses sa loob ko ay biglang tumahimik. Pero naramdaman ko ito. Naghihintay, nagmamasid, parang hayop na handang sumugod. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa basag na salamin sa dingding. Ang mga mata ko, mali ang mga ito. Masyadong madilim, masyadong gutom. Parang hindi na akin. Mabilis akong umiwas. Mahigpit na hinawakan ang anting-anting. Nagdarasal na sana'y sapat ito para panatilihin akong buo. Pero ang gutom ay hindi tumitigil. Parang may sariling buhay ito. Tumitibok kasabay ng mga marka sa braso ko, hinintay akong sumuko. Sinubukan kong magdasal, pero ang mga salita ay parang nawawala sa bibig ko. Parang nilalamon ng boses sa loob ko. Ang anting-anting ay mainit pa rin, pero ang init nito ay parang hinintay akong markahan ulit. Parang hinintay akong gawing iba. Tinitigan ko si nanay, ang kanyang mukha'y puno ng takot, pero hindi siya sumuko sa pagdasal. Rosa, kaya mo to? Bulong niya. Pero ang boses niya ay parang hinintay ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang ilog ay tumatawag. At sa bawat segundo, parang lalong lumalakas ang boses sa loob ko. Hinintay akong sumunod. Aika, sa ilog ka magiging akin. Sabi ng boses sa loob ko. Malinaw at walang awa. Ang refleksyon ko sa basag na salamin ay hindi maalis sa isip ko. Ang mga matang masyadong madilim, masyadong gutom, na parang hindi na akin. Habang naglalakad kami patungo sa ilog, ang puno ng balete ay naroon. Ang mga sanga nito'y parang mga buto-butong braso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mahigpit kong hinawakan ang anting-anting. Ang init nito'y parang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa lupa. Pero ang gutom sa loob ko'y lalong lumalalim, bumubulong. Malapit na, Rosa. Si Nanay Ditas ay may hawak na sulo. Ang kanyang mga dasal ay tuloy-tuloy, isang matatag na salaysay laban sa dilim, habang si Mang Lino ay may dalang sako ng mga damo, asin, at isang maliit na punyal. Huwag kang bibitaw, Rosa. Babala niya. Ang boses niya ay matigas pero may halong kabaitan, parang alam niyang ito na ang laban ko. Ang pampang ng ilog ay amoy basa at lupa, pero ang matamis na amoy ng panis ay mas malakas dito, parang bumabalot sa buong paligid. Ang mga marka sa braso ko ay parang sinusunog ang balat ko, at ang mga itim na ugat ay kumalat na hanggang sa dibdib ko, parang mga ugat ng puno na hinintay akong lamunin. Gusto kong tumakbo, palayo sa ilog, palayo sa balete, pero ang boses, sa loob ko'y hinila ako palapit, patungo sa tubig. Dito ka, Rosa, sutsot nito, at natapilok ako, napaluhod sa lupa ang mga tuhod ko'y nanginginig. Napasinghap si nanay, hinila ako paitaas. Pero pakiramdam ko'y mabigat ako, parang ang mismong ilog ang humihila sa akin papasok. Sinimulan ni Mang Lino ang ritual. Inikot niya ako ng asin, isang bilog na parang harang laban sa dilim, at nagsimula siyang magdasal. Ang mga salita niya ay parang nagpapakaba sa hangin. Ang boses sa ulo ko'y sumigaw, galit na galit, at doon ko siya nakita, ang aswang, sa ilalim ng puno ng balete. Ang anyo niya'y nagbabago, mula sa isang babae patungo sa isang bagay na baluktot. May mga kuko na parang talim at mga matang walang laman, parang mga butas na hinintay akong lamunin. Huwag mo akong kunin, sigaw ko, mahigpit na hinawakan. Ang anting-anting, ang init nito'y parang sinusunog ang mga daliri ko. Pero hinintay ko ito.
Hinintay ko ang sakit para manatili akong ako. Si Mang Lino ay hinintay ang kanyang punyal at hinintay itong hiwa sa kanyang palad. Ang dugo niya'y tumulo sa ilog, isang manipis na linya ng pula na hinintay ng tubig. Lumabas ka! Sigaw niya. Ang boses niya'y puno ng lakas. Parang hinintay niyang tawagin ang aswang mismo. Ang tubig ay gumalaw, hindi natural. Parang may hinintay itong gisingin mula sa ilalim. Ang hangin ay lalong lumamig at ang mga bulong ay naging dagundong, parang galit na galit ang buong gubat. Ang katawan ko'y parang hinintay akong iwan. Ang gutom ay sumisigaw. Hinintay akong sumali sa kanya, sa aswang, sa ilog. Ang mga marka sa dibdib ko'y parang bumubuhay at ang bawat tibok ng puso ko ay parang sumasabay sa tawag ng tubig. Hinawakan ni nanay ang balikat ko. Ang kanyang mga daliri inanginginig, pero ang kanyang dasal ay hindi tumigil. Rosa, kaya mo to, bulong niya, pero ang boses niya ay parang hinintay ng takot. Tinitigan ko ang aswang sa ilalim ng balete. Ang mga mata niya ay walang laman pero puno ng pangako. Parang hinintay akong maging bahagi ng kanya. Ang anting-anting ay mainit pa rin, pero ang init nito ay parang hinintay akong markahan ulit. Parang hinintay akong gawing iba. Ang ilog ay tumatawag. At sa bawat segundo, ang boses sa loob ko'y parang lalong lumalakas. Hinintay akong sumuko. Rosa, lumaban ka, anak, bulong ni nanay. Pero ang mga mata niya ay puno ng luha. Ang ilog ay parang kumukulo. Ang tubig, nito'y gumagalaw ng hindi natural. At ang mga mata ng aswang ay nakatitig sa akin. Parang hinintay nila akong mapunit sa loob. Ang boses sa ulo ko'y sumisigaw. Sumama ka na, Aika? At ang bawat salita ay parang hinintay akong hilahin patungo sa kanya. Ang anting-anting sa leeg ko'y mainit. Parang sinusunog ang dibdib ko. Pero mahigpit ko itong hinawakan. Sumisigaw. Hindi, ako sa'yo. Ang mga paa ko'y nanginginig. Gustong-gusto nilang humakbang palapit sa ilog. Pero hinintay ko ang sarili ko. Hinintay ko ang sakit ng anting-anting para manatili akong ako. Ang mga dasal ni Mang Lino ay lalong lumakas. Ang kanyang dugo ay nahalo na sa ilog at ang bilog ng asin sa paligid ko'y parang mahinang kumikinang, parang hinintay nitong itaboy ang dilim. Si Nanay Ditas ay lumuhod sa lupa. Ang kanyang mga dasal ay desperado. Ang mga luhay tumutulo sa kanyang pisngi habang hinintay niya ang bawat butil ng rosaryo. Ang aswang ay lumapit. Ang anyo niya ay nagbabago. Sa isang iglap, isang magandang babae na may mahabang buhok at mapanlinlang na ngiti. At sa susunod, isang halimaw na may mga kuko na kumikinang sa liwanag ng buwan at mga matang walang laman. Rosa, akin ka! Sutsot niya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa loob ng ulo ko, kasabay ng boses na hinintay akong sundin. Ang gutom sa loob ko'y sumiklab at ang paningin ko'y lumabo. Ang mga itim na ugat sa braso ko'y tumitibok, kasabay ng puso ko. Sa isip ko, nakita ko ang mukha ni Karomi, ang kanyang punit na katawan, ang kanyang mga matang walang buhay, at napasigaw ako, hindi mo na makukuha pa. Si Mang Lino ay naghagis ng mga damo sa ilog at ang tubig ay sumitsit, parang galit. Ang aswang ay sumigaw, isang tunog na parang hinintay nitong gumuho ang mga puno sa paligid at ang kanyang anyo ay parang nawawala. Pero alam ko, hindi pa siya natatalo. Ang boses sa loob ko'y humina ng kaunti, pero ang katawan ko'y hinintay akong ipagkanulo. Ang mga paa ko'y gumalaw, humakbang palapit sa kanya, sa ilog. Biglang, hinablot ako ni nanay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinintay niya ang rosaryo laban sa dibdib ko. Rosa, anak, lumaban ka? Iyak niya. Ang boses niya ay puno ng pagmamahal at takot. Tinitigan ko siya. Hinintay ko ang kanyang boses, ang init ng anting-anting, at pilit na lumuhod ako sa loob ng bilog ng asin. Ang mga dasal ni nanay ay parang naging mas malakas. Parang hinintay nilang punan ang puwang sa loob ko. Si Mang Lino ay muling hinintay ang kanyang punyal. Hinintay itong hiwa sa harap ng daan ng aswang. Ang aswang ay umatras. Ang kanyang sigaw ay parang hinintay nitong yumanig ang buong gubat. Ang mga sanga ng balete ay parang gumalaw. Pero ang gutom sa loob ko'y humina ng kaunti. Parang hinintay ng asin at dugo ni Mang Lino na itaboy ito.
Pero alam ko, hindi pa tapos ang aswang. Ang mga mata niya'y nakatitig pa rin sa akin, naghihintay. At ang ilog ay parang buhay, hinintay akong lamunin. Ang anting-anting ay mainit pa rin, at hinintay ko ito. Nagdarasal na sana'y sapat ito para panatilihin akong buo, Rosa. Hindi ka nito makukuha, sabi ni Mang Lino. Pero ang boses niya ay parang hinintay na ng digmaan. Ang aswang ay umatras patungo sa mga anino. Ang kanyang katawan ay parang nilamon ng dilim. Pero ang kanyang tawa ay nanatili, umaalingaw-ngaw sa hangin, isang pangako na babalik siya. Napaluhod, ako sa loob ng bilog ng asin, ang katawan ko'y nanghina, ang mga marka sa braso ko'y tumitibok pa rin pero hindi na kumakalat. Nakaligtas ba ako? Bulong ko, ang mga luha ko'y nahalo sa putik sa mukha ko. Hinawakan ako ni Nanay Ditas, ang kanyang mga bisig ay mahigpit na nakayakap, ang kanyang mga dasal ay mas mahina na. Parang hinintay nilang pakikalmahan ang gabi. Si Mang Lino ay nakatitig sa ilog. Ang mukha niya ay madilim. Parang may hinintay, siyang lilitaw mula sa tubig. Hindi pa tapos, Rosa, sabi niya, inabot sa akin ang isang bagong anting-anting. Mas mabigat ito kaysa sa una, inukitan ng mga simbolong hindi ko maintindihan, pero ang bigat nito ay parang nagbibigay ng kakaibang lakas. Ang ilog ay huminahon. Ang mga alon nito'y bumalik sa normal, pero ang hangin ay mali pa rin, mabigat, parang may bahagi ng aswang na naiwan. Ang boses sa loob ng ulo ko ay tahimik na, pero nararamdaman ko ito, nagtatago, naghihintay, parang hayop na handang sumugod sa tamang oras. Naglakad kami pa uwi. Ang puno ng balete ay tahimik, pero nararamdaman ko ang mga mata nito nagmamasid mula sa mga sanga. Kinabukasan, sa palengke, ang mga tindera ay bumubulong tungkol kay Karomi, tungkol sa akin. Ang mga mata nila'y puno ng pag-aalinlangan, parang hinintay nila akong magbago, maging iba. Itinago ko ang mga marka sa braso ko sa ilalim ng shawl, at ang anting-anting ay nanatiling nakasabit sa leeg ko. Ang init nito'y parang paalala na hindi pa tapos ang laban. Ang gutom sa loob ko ay nawala, pero nang tiningnan ko ang refleksyon ko sa isang balde ng tubig sa pwesto, ang mga mata ko'y nakakabagabag pa rin. Masyadong madilim, masyadong matalim, parang may bahagi ng aswang na naiwan sa akin. Normal na ba ako, Nay? Tanong ko kay Nanay ng gabing iyon. Ang boses ko'y maliit, parang bata. Hindi siya sumagot, pero kinuha niya ang garapon ng asin at muling budburan ang paligid ng bahay. Sa pinto, sa bintana, sa bawat sulok. Ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sagot. Dumating si Mang Lino kinagabihan, ang kanyang mukha'y puno pa rin ng pag-aalala. "Huwag kang lalapit sa ilog, Rosa," babala niya. "At huwag mong tatanggalin ang anting-anting kahit anong mangyari. Kung bumalik siya, kailangan mong lumaban ulit." Tumango ako, pero ang takot ay parang daga nang umunguya sa loob ko. Alam ko, hindi pa tapos ang lahat. Nang gabing iyon, napanaginipan ko ang aswang. Malinaw na ang kanyang mukha, maganda, makinis, pero ang mga mata niya, ang mga mata ko. Nagising ako, hapong-hapo, ang anting-anting ay mainit laban sa balat ko. Parang hinintay nitong paalalahanan ako na hindi pa ako ligtas. Ang ilog, ang balete, ang mga bulong, lahat sila'y naghihintay pa rin. At ang sumpa ay parang aninong nakadikit sa akin, hindi bumibitaw. "Rosa, kailangan mong maniwala sa sarili mo," sabi ni Mang Lino. Ang mga mata niya'y puno ng pag-asa at takot. Ang anting-anting ay mahinang humuni sa dibdib ko. Isang banayad na tunog na parang nagpapaalala ng laban na hinintay ko. Sa labas, narinig ko ang isang mahinang bulong. Tinutukoy ang pangalan ko, "Aika." Malambot, pero malinaw. Parang hinintay akong sumagot. Hindi ako gumalaw. Mahigpit na hinawakan ang batong nakabalot sa pulang tela. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. "Huwag ka na. Pakikalmahan mo," bulong ko. Nagdarasal na sana'y sapat ang anting-anting, ang mga dasal, at ang lakas ko. Si Nanay Ditas ay natutulog sa tabi ko. Ang kanyang rosaryo'y nakapulupot sa kanyang mga daliri. Hindi alam ang tunog sa labas.
Ang bulong ay unti-unting nawala at ang gabi ay naging tahimik. Pero alam ko, nandoon pa rin siya. Naghihintay sa dilim, sa ilalim ng balete, sa pampang ng ilog. Pagsapit ng umaga, iba ang pakiramdam sa palengke. Ang mga tinderay umiiwas. Sa pwesto ko, ang kanilang mga tingin ay mabigat, puno ng takot at pag-aalinlangan. Inayos ko ang mga saging at isda, pero halos walang bumili. Parang hinintay nila akong magbago, maging isang bagay na kinatatakutan nila. Itinago ko ang anting-anting sa ilalim ng damit ko. Ang bigat nito'y parang palaging nagpapaalala na hindi pa tapos ang laban. Ang mga marka sa braso ko'y kumupas na. Naging mga peklat na halos hindi na makita. Pero nang dumaan ako malapit, sa ilog pa uwi, naramdaman ko ang pangangati nila. Parang hinintay nilang gisingin ang isang bagay sa loob ko. Dumating si Mang Lino sa bahay namin isang umaga. Ang kanyang mga matay pagod pero may bahid pa rin ng kabaitan. Nanghina na ang aswang, Rosa, dahil sa ritual, sabi niya. Pero hindi siya tuluyang nawala. Mag-ingat ka habang buhay. Tumango ako, nangangako sa sarili ko na hindi na ako maglalakad mag-isa sa gabi. Na laging may dalang asin at dasal. Ang kanyang babala ay parang bigat sa dibdib ko. Pero ang kanyang mga salita ay nagbigay din ng kakaibang lakas. Alam ko, kailangan kong manatiling matatag. Si nanay at ako ay nagsimula ulit, binuo muli ang aming buhay. Ang aming mga gabi ay puno ng mga kandila at dasal. Ang aming mga araw ay puno ng maingat na pag-asa. Ang gutom sa loob ko ay nawala na. Pero minsan, sa katahimikan ng gabi, nararamdaman ko pa rin siya. Ang aswang, ang kanyang mga mata na parang mga mata ko, nagmamasid mula sa mga anino. Kaya ko to, sabi ko sa sarili ko, mahigpit na hinawakan ang anting-anting. Ang init nito'y parang nagbibigay ng katiyakan. Ang puno ng balete ay nakatayo pa rin. Ang mga ugat nito'y malalim sa lupa. Ang mga sanga nito'y tahimik. Pero alam ko, hindi ito natutulog. Nabubuhay ako, pero dala ko pa rin ang kanyang marka. Isang paalala na ang dilim ay hindi kailanman tuluyang umaalis. Ang mga peklat sa braso ko, ang bigat ng anting-anting, ang mga bulong na minsan ko pa ring naririnig sa katahimikan, lahat sila'y bahagi ko na. Pero sa bawat araw, hinintay ko ang sarili ko. Hinintay ko ang aking pananampalataya, ang pagmamahal ni nanay at ang lakas na ibinigay sa akin ng mga ritual ni Mang Lino. Ang aswang ay naghihintay, pero ako rin, handa akong lumaban kung sakaling bumalik siya.